Hello everyone, welcome back to Cosmophil Tarot PH. And for today's reading, meron po tayong reading for the sign of Aries for October 16 to 22. Okay, so tingnan natin ang message for our Aries friends. Disclaimer, ito po ay collective reading. So, again and again, hindi po lahat ng viewers ay makaka-relate kasi hindi po lahat ng energy nila ay ating maitatap. So, kung nakarelate po kayo this time, good for you, this reading is for you. Pero kung hindi naman po, you can always come back for another reading. Okay po? So, umpisahan na natin. Anong message para sa ating Aries friends? May the storm. May the song. May the shot. And ano pa? May the luck. Okay. So, dito, Aries, sinasabi ng cards na after the storm, parang kumbaga lilitaw yung araw ulit. No? So, after your problems or after the stormy condition, meron pa ring araw. So, may pag-asa. At the same time, there is the song. So, yung iba sa inyo, idinadaan sa kanta yung, yung inyong pag-iisip or yung stress. Yan. Yung iba naman, meron ditong the shot. So, this is a good indicator na this week, makukuha nyo kung ano yung minamanifest nyo. So, meron ditong, kumbaga, nakikita ko siya as wish fulfillment. Tapos, dito meron din tayong the luck. So, wag kayong mag-alala kasi yung mga secrets nyo, yung mga, confidential information about you, na na-share nyo sa ibang tao, hindi siya mare-reveal. Okay? Sa ngayon, hindi siya mare-reveal kasi merong the luck dito. So, yung pinagsabihan nyo naman is parang hindi naman masyadong hindi masyadong madaldal. So, ano pa? Tingnan pa natin. Merong fears. Meron din tayong source. Meron tayong karmic relationship. Tapos, meron tayong message of love. So, yung iba sa inyo, because of this storm na napagdaanan nyo, Aries, merong parang takot na kayong sumubok ulit, no? Yung parang sabi nyo, hala, yan na naman. Nanggaling na ako dyan, so baka maging ganyan ako ulit. Ayoko na. Yung ganon. So, sinasabi dito, may source kasi dito. So, you are being favored. Favored ba? Tamang term na parang, sinasabi dito sa'yo na yung source or si God, si universe ay naka-guide sa'yo lagi. So, i-release mo yung fears kasi guided ka ni universe. You just have to pray. Tapos, ayan, may song dito. So, marunong kayong kumanta. You can always sing para sa inyong mga spirit guides, guardian angels. Gustong-gusto nila yan. So, gustong-gusto nilang nakakarinig ng kanta nyo, no? And that is one way also of communicating sa mga higher beings, yung the song na yan. Or, pwede mag-music kayo para ma-release yung inyong stress. Or, possible din kasi na sa music mo maririnig yung mga message nila eh. Halimbawa, yung lyrics ng song, halimbawa, problemado ka, tapos bigla kang makaka-receive ng yung mga kanta na may lyrics na it's okay, ganyan, it's alright. Yun yung mga message nila. So, gustong-gusto nila yan, no? For you to deepen your relationship lalo na sa universe, kay God, no? At the same time, meron ditong karmic relationship. Possible dito na meron kang pinagdadaanan ngayon or meron kang na-meet ngayon na meron kayong karmic relationship, yung parang each other from the past. Tapos, nagbi-build na lang kayo. Possible na doon ay hindi kayo okay, pero dito okay na okay kayo. Yung parang ibe-break nyo siya, yung parang, kumbaga
kung hirap na hirap din kayo sa ginagawa nyo, or hirap kayo mag-manifest, possible din na kailangan kayo i-break na karmic debt or karmic relationship from the past na kailangan nyo putulin para at least mabago yung kapalaran. Okay? At the same time, meron dito message of love. Talaga namang dito, puro pagmamahal ang dapat nating pairalin. So, marami nagmamahal sa'yo dito, Aries, no? Isa na dyan yung ating source, syempre, number 1 yan. Tapos yun nga, yung mga higher beings, yung guides. That's why, instead of focusing on fears, o kaya kung nakawala ka na sa fears na yan, good for you, Aries, kasi merong message of love dito, no? So, possible na may mga dadating sa'yo na messages na puro kabutihan, puro pagtulong, walang hidden agenda na mangyayari. So, puro lang, bukal sa kalooban nilang tumulong. Tapos, yung iba naman ay kahit simple act of kindness lang, no? Meron dito sinasabi na parang bukal naman sa kalooban nila kung ano yung itinulong nila sa'yo. Okay? Tapos, meron din dito radically change. So, talagang lahat naman connected yung fears, no? Actually, lagi ito lumalabas. Hindi lang sa Aries sign. Kanina pa ito lumalabas sa itong fears na to. So, kakambal niya, once na na-release, huwag ka matakot, naging matapang ka, be positive, merong change talaga na mangyayari. Merong shifting na mangyayari. Parang kumbaga wheel of fortune siya na dadating sa'yo. Diba? So, kasi yung fears kasi, nililimit niyan yung beliefs natin, saka yung kakayahan natin. So, you will be unstoppable kasi kung hindi ka nagfo-focus sa fears eh. Ayun, meron nga ditong message of love. Meron ipapadala si God sa'yo na makakatulong talaga. And yung mga situation mo, gagaan. Basta, i-release mo lang si fear. Tapos, meron dito, integrity, reverence, and service. So, possible din sa inyo na yung iba ay nagko-community service. Kasi, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam nyo, no, na makatulong sa iba. Kahit maliit na bagay lang. Meron din tayong house pie, passion, play, children, confidence, and creativity. So, yung iba sa inyo, parang nafe-feel ko, yung iba lang po, ibang Aries sign, you are working na related siya sa children, ganon, sa bata. Ano-ano ba yung mga work na ganon? Possible yung iba din sa inyo ay teacher. Possible yung iba ay nanny, yan, kasi nga merong children dito, no? So, possible din na kayo ay mapagmahal talaga sa mga bata. And parang yun yung service nyo sa kanila, parang itinuturing nyo sila na as if your own child. Ayan. Yan yung passion nyo, yung ibang Aries, ha. So, keep it up, tapos parang nakikita nyo siya as a service, no? So, yun yung isa ding life purpose nyo. And, ayun nga, may message of love tayo. So, meron tayong square. Challenging situation and a mountain to climb. So, sinasabi dito na, once na, ngayong week na to kasi, there will be, yun nga, haharap ulit kayo sa challenges, no? Meron ditong challenging situation talaga na ma-encounter kayo. Possible na ito ay, for example, yung mga nagma-manifest ng pera o kaya yung nagtatrabaho na umaasa sa sahod, gano'n, yung parang sa finances, parang possible kasi na meron kayong ma-encounter talaga na parang hardship when it comes to finances this week, no? Pero, sabi dito, a mountain to climb. So, kailangan mo siyang paghirapan. If you want an extra pay, syempre, di naman dadating lang yan. Pwede kang, mas maganda na, syempre, kung anong hihintayin mo kung di ka nagtatrabaho. Diba? Kung gusto mo ng mga extra sideline, ganyan, extra hustle, kailangan mo siyang paghirapan. Kasi hindi lang dadating sa inyo na magic lang eh. So, merong merong situation dito na parang magbibigay sa iyo ng opportunity, baka may mag-alok, 'di ba? Yun nga yung meron kang
meron dadating na tulong, pero aalokin ka ng pagkakakitaan, pero hindi ka aalokin na umutang. Yun, yung mga ganyang senaryo, no? So, kailangan mo siyang pag-ipunan, okay? And for your love life, tingnan natin. Meron kang the Phoenix, no? New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. So, sa mga single dyan, possible na ito ay new phase, no? So, panibago, transformation sa inyong relationship. So, kung dati toxic ang naging relationship nyo, ngayon, possible na may makilala kayo na mas higit dun sa past, sa past boyfriend or girlfriend. Okay? So, yun lang po. Thank you so much for watching.